Daan Bantayan, isang sinkhole ang bumulaga sa isang barangay at hanggang kaninang umaga wala pa ring tigil ang mga aftershocks. Live mula sa Daan Bantayan, Cebu, nasa frontline ng balita ngayon si Mon Gualvez. Mon, may aftershocks pa ba kayong nararamdaman hanggang ngayong gabi? Yes, Mayan, hanggang ngayong gabi patuloy yung mga nararamdamang mga aftershocks. Naglalaro yan mula magnitude 2 hanggang magnitude 3, no? At kaninang alas 6 ng umaga o bago mag alas 6 umaga, mas malakas-lakas, umabot sa magnitude 5.1 na aftershock ang nagpayanig dito sa malaking bahagi ng Northern Cebu. Kaya naman ilan sa mga nauna ng nasirang struktura ang mas nadagdagan pa yung nangyaring pinsala. Lalong lumala ang pinsalang tinamo ng Archdiocesan Shrine of Santa Rosa de Lima. Nadagdagan kasi ang mga gumuhong bahagi ng simbahan matapos ang magnitude 5.1 na aftershock mag-aalas 6 kaninang umaga. Dahil sa pagyanig, nahulog mula sa harapang pader nito ang ilang mga bato. Kakabaka ba tuloy ang mga residente kung magpapatuloy pa ang mga aftershock. Kaya naman hinarangan na ang paligid ng simbahan para walang mawawala sa mga bahagi ng guho. Nakatakda pa kasing i-restore o ibalik ang itsura ng 167-year-old ng heritage structure. Some, not our parishioner from other place, they ask for stone for souvenir. Bawal po. Kasi it will use for restoration. And we don't allow anyone or even one lang. Okay? It will become proceeding siguro to us. Kanina, nagdaos na rin muna ng misa habang nasa kapilya ng simbahan. It is helpful siguro to pray to continue gapon, to give assurance to the people at the same time to give encouragement. Not to lose faith, not to lose hope that there is God always watching us. Nagkasira-sira rin ang munisipyo ng Daan Bantayan, kaya nag-oopisina muna ang mga empleyado sa operation center nito. Pinakareklamo pa rin ng mga residente rito ang kawalan ng kuryente at tubig sa lugar. Mahirap ito sa amin kasi makapekto ito ng water supply namin. Hindi maka-operate yung water utility providers namin pag walang kuryente. Although yung iba may agencies naman but still it's not enough. Nakakordon ang bakanting loteng yan sa tabi ng isang bahay sa barangay Paypay sa Daan Bantayan, Cebu. Isang sinkhole kasi ang bumulaga sa mga residente matapos ang magnitude 6.9 na lindol nitong Martes. Tinatayang 3 hanggang 4 na metrong lalim nito habang higit 18 talampakan naman ang lapad. Ayon sa mga otoridad, 4 pang sinkhole ang naitala malapit sa tabing dagat pero hindi pa ito malapitan dahil sa high tide. Mayan, kahapon nagsimula ng maibalik yung supply ng kuryente dito sa malaking bahagi ng Northern Cebu. Pero nung makaranas ng malakas na aftershock kanina, nawala na naman yung power supply. Pero awa ng Diyos, ngayong oras na ito talagang unti-unti ulit bumabalik yung mga kuryente o unti-unti ulit na ibabalik yung supply ng kuryente sa ilang mga bayan dito sa hilagang bahagi ng probinsya ng Cebu. Mayan. Mon, baka natanong nyo lang sa mga ekspertong nandyan sa area ninyo, no? Gaano kadelikado na hanggang sa mga araw na ito or baka sa mga susunod na araw, meron pa ring aftershocks? Kasi hindi ba nagdedelikado yung integrity ng mga establishments dyan pag tuloy-tuloy yung aftershocks na umaabot ng, sabi mo nga, magnitude 5? Ang sinasabi ng mga eksperto, Mayan, talagang expected na yung mga ganitong kalalakas na lindol na umabot ng magnitude 6.9, talagang aabot ng halos 1 linggo pa nga yung mga makakaranas ng mga aftershock. Kaya lahat din ng mga structures na talagang nagkaroon ng damages, mga cracks at saka ilang mga napadapa ay talagang off-limits muna sa mga tao dahil maaari talagang madagdagan pa yung mga pinsala nito sa mga kasalukuyan na talagang patuloy pa rin nararamdaman ng mga aftershocks that might add in the coming days. Kaya ito yung mga binabantayan at patuloy na ininspeksyon din ng mga otoridad, lalo yung mga ginagamit naman ng publiko, like for example yung mga tulay, mga kalsada, pati na rin yung mga buildings na una na nilang sinabing safe. Mayan. Okay, Mon, ako naman. Everybody's concerned about yung integrity ng mga buildings kaya hindi natutulog sa loob ng mga bahay at mga building. Kayo, saan kayo nakatira ngayon? Kami, Bok, sa mga
yung malapit lang din, actually malayo-layo no ng konti dito sa pinaka epicenter ng lindol, at yung mga ground floor lang na mga apartel at saka mga resort ang aming natutuluyan. Awa ng Diyos, napagbigyan kami, no? Nung unang gabi talagang walang tumatanggap sa amin kasi nga talagang walang kuryente, walang tubig. At isa sa malaking hamon yan, lalo sa mga rescuers, mga volunteers na nagtutungo talaga dito sa Northern Cebu. Pero dahil nga unti-unti na rin nagbabalik, kahit pa paano yung supply ng kuryente ay no-normalize kahit pa paano ulit yung operasyon ng ilan sa mga hotel and resort accommodation dito sa probinsya. Bok. Okay, maraming salamat at ingat kayo ng iyong team dyan, Mon Gualvez. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.